Ito, bato. Yan, wala namang tunog. Angat natin konti na naman. Magandang araw po mga ka-TH. Sa video po natin ngayon ay gagawa po tayo ng demo sa ating ginagamit na metal detector. At saka mayroon po tayong dalang laptop. Yan. At saka stainless. At dito mayroon pong bato. Yan po. Bato po yan. Tapos yan po yung gagamitin nating demo. Kung mapapansin nyo po itong ating metal detector, eto, naka-off po siya. Ngayon, i-on natin. Yan, naka-on na po siya. So ngayon, i-demo natin ito. Yan, para makita nyo. Wala pong cut ito para para malaman nyo ang totoo. Hindi na po natin ikakat. Ayun, naka-on na yung metal detector natin. So, ang mangyayari po nito, yan. Ang mangyayari po nito ay kailangan nating i-test yung metal detector natin kung okay na ba siya or hindi. Ang gagawin po natin ay iangat ang metal detector kasi naka-on na po. So kung mapapansin nyo, walang tunog. So meaning, yung nag-on ako, na po siya, naka-set up mga ka-TH. So ang gagawin natin ito, pansinin nyo, yan, naka-on po yan. Naka-red yan, naka-red. Ewan ko lang kung makita dyan sa video. Naka-red, naka-on na po yan. Ngayon, may dalawang bagay dito yan. Ito, laptop, at ito ang stainless. Yan. So, uunahin natin tong stainless kung tutunog ba ito. Tumunog siya, ibig sabihin, na-detect niya. Pero ang kanyang taas, tingnan natin kung gaano kaya kalalim ang madidetect nito kung ganyan kalaki. Ang size po ng stainless ay 2 by 1 inches mga katits. Ito 2 by 1 po yan. So ganyan kalaki mga ka-TH, ang na-detect niya ay sobra 1 feet. Ibig sabihin kung ganyan kalaki, tapos metal or bakal, 1 feet po yung madidetect. So dito naman, sa ganito kalaki, 1 feet by, ang kanyang haba, 1 feet at siguro nasa 7. 1 by 7 inches mga katis. Ngayon i-detect natin to. Yan, na-detect niya, nakita nyo naman, na-detect niya. Ito. So na-detect niya. Ngayon sabi nila tumutunog daw ito kahit sa lupa. Ito may lupa to. Yan. Ito bato. Yan, wala namang tunog. So, wala siyang tunog. Ngayon, babalikan natin to. Ang gawin ko ay iangat ko itong metal detector. Wala yang, hindi natin i-detect yung laptop. Ang gawin natin, iangat natin para malaman natin kung tumutunog pa rin ba. So, wala siyang tunog. Nasa 3 feet almost. 3.5 feet, wala po siyang tunog. So dito tayo, unahin natin 1 feet. Tumunog siya, 1 feet. 1 feet, tumunog siya. Angat natin kaunti. 2.5 feet.
Angat natin. Yun ay 2.5 feet ito. Angat natin konti na naman. Ito. So ang na-detect niya ay nasa 2.8 feet kung ganito kalaki. Pero dapat nyong malaman na iba yung sensitivity ng gold, mga katits, kasi mas malakas yun eh. Mas ano siya, mas anong tawag nito, mas ano yung ano niya, yun nga, sensitivity niya mas mataas. Yun ang na-research ko, nalaman ko. Ngayon, kung ito ay malibing ng mga, pagpalagay na lang natin, mga 2 taon ito nalibing. Ibig sabihin, kasi matagal na siya sa ilalim ng lupa, mga ka-TH, ibig sabihin, lalakas yung kanyang sensitivity. Kasi matagal na siya eh. I-try nyo i-research sa Google, mag-research po kayo kung ilang taon para lumakas yung sensitivity, yung ang iba niyan sinabi nila yung aura. Hindi ko alam kung ano yung aura. Sabi ng iba, pero yan ho yung nalaman ko, yan ho yung na-research ko na kung tumagal ang isang metal sa ilalim ng lupa ay lalakas yung ano niya, yung ang tawag niyan. Yun nga, intindihin nyo na lang yung sensitivity niya. Ibig sabihin, kung ito ay 2.8 mga ka-TH feet na detect, kasi manipis siya, hindi makapal, tapos maliit. Kung ito ay nalibing ng 2 taon, 2.8 feet, so dadagdagan natin ng 1 feet, so 3 meters halos madidetect na ito. Kung magdadalawang taon na siyang nalibing, mga 3 meters mga katits.